Higit kalahati sa mga na-survey ay takot sa ahas. Taon-taon sa buong daigdig, 30,000 katao ang namamatay dahil sa ahas. Kaya naman todo ingat kahit itong eksperto sa St. Louis Zoo. Ililipat niya ng lalagyan itong batang king cobra. Paglaki ng ahas na to, ang kamandag niya, sobrang tindi. Isang kagat lang, patay ang elepante. Meron ding ahas na sa pamamagitan lang ng tunog, nakabubulabog. Ito, ang rattlesnake. Ginagamit niya ang tunog ng rattle sa buntot para takutin ang hayop na masyadong malaki, yung mga hindi niya malulunok. Napaalis na ang kaaway, tipid pa sa kamandag. Pero huwag niyong isipin na lahat ng ahas ay kontrabida. Ang totoo niyan, sa lahat ng ahas sa mundo, 10% lang ang poisonous o nakamamatay. Nakita nyo na ang snake at rattle. Ito naman ang troll, mga bulate. Sila ang pinaka-kahindik-hindik. Pagdating sa takutan, saksakan ng lintik. Pero hindi yung mga bulate sa garden, kundi ang mga bulate na pumapasok at tumitira sa pinakatagong tahanan, ang iyong katawan. Sa tropical countries gaya ng Pilipinas, mag-ingat sa blood flu. Pag larva pa lang ito, kaya nitong tumago sa balat at mag-swimming sa dugo mo. Pagdating sa bladder o pantog mo, doon sila magtatayo ng bahay. Ang mga squatters na ito pwedeng mabuhay hanggang 30 years. Hindi lang yon, panay ang pagpapalabas nila ng mga itlog na mabuto. Pag minalas ka, masusugatan pa ang pantog mo dahil sa mga ito. Kaya huwag ka nang matakot sa mga halimaw sa malalayong lugar o yung nasa tabi-tabi mo lang. Mas matakot ka doon sa nakatira mismo sa loob ng katawan mo. Yung iba, nakatira sa tiyan mo, nakikiparte sa lahat ng kinakain mo. Isa pang halimbawa ang Ascaris roundworm. Kung ikukumpara sa lapis, magkasintaba, pero ito, doble ang haba. Nasa loob siya ng isa sa bawat 4 na tao sa buong mundo. Ang nakakatakot, hindi mo alam na nandun sila sa loob ng katawan mo. Saka mo lang malalaman kung sumakit ang tiyan mo at lumabas sila. Meron ding worms na habang buhay nang natatrap sa katawan mo. Ang filarial worm ay gahibla at singlaki ng daliri. Nakapulupot sila sa loob ng lymph glands at kumukuha ng lakas mula sa body fluids mo. Isang posibleng epekto ng lahat ng worms na ito pwedeng mabara ang pagkilos ng fluids sa katawan mo. At pag nangyari yun, mamamaga ka at magkakaroon ng sakit na elephantiasis. Sa katawan mo, kahit anong parte, mararating ng bulate. Kahit sa puso mo. Ito ang heartworm, isang parasite na nabubuhay sa sustansya ng dugo mo. Pwedeng makuha mo sila mula sa iyong aso. Kaya mag-ingat dahil pwede kang maging grabe sa mga bulate. Tayo rin